Ma'am. So my name is Crisostomo Joseph Emreyes, and I'll be reporting funding time. So short introduction lang po. So funding is also a result of infiltration. Having the soil fully saturated, water may not be infiltrating in the soil. Instead, it will either displace or remain. If the water remains, this is the time when funding starts. So kung umulan man, hindi po ibig sabihin na kung hindi nag-infiltrate yung tubig, surface runoff agad yung kakalabasan niya. Meron pang isang resulta which is yung funding, saan yung tubig is mag-accumulate lang sa ibabaw ng lupa. Hindi siya hindi siya dadaloy, mag-stay lang siya sa ibabaw ng lupa. So what is funding time? So funding time refers to the duration it takes for the water to accumulate or pool in a specific area before it either evaporates or infiltrates into the ground or is drained away. So ganun nga siya. So ito po yung mga tubig na maiipon sa taas na hindi na kayang mag-infiltrate through the soil. So maiiwan na lang 'to sa surface, ground surface. Term is commonly used in hydrology and urban drainage system to understand how quickly water collects and move across a landscape during rainfall events. A shorter ponding time may lead to localized flooding, while a longer ponding time allows more time for water to be absorbed or dispersed. So dito naman, yung ponding naman po is, yun nga, resulta rin siya ng pag-accumulate ng tubig sa ibabaw ng lupa. So kung yung lupa mo is na-absorb niya na lahat ng tubig, kung fully saturated, ibig sabihin nito, mas mataas yung potential mo na magkaroon ng funding sa ibabaw ng lupa. Itong funding time naman, ito po yung oras na pag-accumulate ng tubig sa ibabaw ng lupa. For example, ito yung time or yung gap between the time na kung kailan nag-start yung ulan tsaka kung kailan nag-start yung funding. Yun po yung funding time. So dito, a shorter funding time may lead to localized flooding. Ibig sabihin lang nito, kung mas mabilis yung funding time, so ibig sabihin, mas mabilis na ma-accumulate yung tubig sa ibabaw ng lupa, mas more likely magkokosto ng flooding. So, on the other hand, kung mas matagal naman yung funding time na nasa lupa, ibig sabihin, less likely to happen ang flood. So, next. So, ano nga ba ang concept of infiltration? So, sa infiltration naman, meron tayong tinatawag na potential infiltration dito. A potential infiltration refers to the amount of water from rainfall or irrigation that has the potential to seep into the ground and absorbed by the soil. It's like saying how much water can the soil absorb. This concept is important because it helps us to understand how much water can be absorbed underground or replenish groundwater levels. Soil type, slope, vegetation cover, and rainfall intensity all affect potential infiltration. If there's a lot of potential infiltration, it means soil can absorb a significant amount of water, which is good for replenishing groundwater and preventing flood. So potential infiltration naman po is tungkol sa dami ito ng tubig na pwede mag-infiltrate sa lupa. Ito yung sukat kung gaano kadami yung tubig na kaya pang pumasok sa lupa. So itong concept na to is important po para mas maintindihan natin kung gaano karaming tubig ang pwedeng pumasok sa ilalim ng lupa. Okay. So next. So sa funding time tayo. So dito sa funding time, meron din tayong concept dito. So ang funding time is ito, time elapsed between the time at which the rainfall begins and the time water begins funding on the surface. So ito pa yung sinabi ko kanina na ang funding time is yung time kung kailan nag-umpisa ang ulan, ang time between start ng ulan tsaka start ng pagpapan ng tubig, pag-accumulate ng tubig sa ibabaw ng lupa. So,
before panding, syempre, F is equal to I. So, ibig sabihin nito, whatever is falling is infiltrated to the ground. So, yung before panding natin, F is equal to I pa siya. So, kung F is equal to I, lahat ng ulan is kaya i-absorb ng lupa. Kumbaga, nai-infiltrate pa lahat ng tubig sa lupa. Pumapasok pa lahat ng tubig sa lupa. So, wala pang panding dito na nangyayari. So, ito yung before panding time. F is equal to I. Tandaan po natin tong F is equal to I. So, after panding naman, infiltration will be potential infiltration. So, F is equal to FP naman siya. So, yung infiltration natin is potential infiltration na. So, yung infiltration, potential infiltration, yung nabanggit natin kanina. Ito na po yung mga tubig na mag-i-infiltrate na mga possible lang. Hindi po siya yung total na infiltration. Potential infiltration is yung, kumbaga yung mga tira-tira lang na kayang mag-infiltrate sa lupa. So, dito, mas makikita natin na ang infiltration natin is mai-relate na siya sa potential infiltration sa after panding. So, may kita dito na the importance of evaluating the panding time is to determine the infiltration after the panding has occurred. So, next. Dito po sa panding time is may relation siya sa green amp. So, dito sa green amp na to, green amp equation is magagamit natin to dito sa panding time. So, si Main and Larson, 1973, presented a method of determining the panding time using the green amp equation. Yun nga po. So, for T is equal to TP, all rainfall is infiltrated through the soil. So, ito siya. T is equal to TP, lahat pa po ng ano dito, ng ulan, lahat ng, ang time ng ulan, yung duration na time ng ulan is equal sa panding time. So, ibig sabihin lang nito, yung ulan natin is nai-infiltrate sa walang natatapon, walang sumusobra, walang na-accumulate, lahat po nai-infiltrate. So, yun po ibig sabihin nito. Time ng rainfall is equal to time ng panding time. So, next naman dyan is potential infiltration rate. F is a function of cumulative infiltration. So, dito na maiipasok yung relationship nitong potential infiltration tsaka lang cumulative infiltration. And panding occurs when potential infiltration is less than rainfall intensity. So, dito naman, yung panding natin is mag-i-start kung yung potential infiltration is less than rainfall intensity. Meaning, yung infiltration natin is mas mababa, mas mahina kaysa sa rainfall intensity. Hindi niya kayang ma-infiltrate lahat ng tubig na ibubuhos ng ulan. Kaya, magkakaroon ng panding. Okay. So, dito naman tayo sa blue curve. I mean, sa konsepto ng panding time. Ito dito po natin makikita yung graph ng panding time. So, when the rain is falling at a higher rate than the infiltration rate, then panding occurs. So, here's the concept of panding time presented in the graph. These are the phases which occurs under panding. This also presents the variation of moisture content during these phases. So, before panding time, ito po siya. Yung before panding time natin is itong blue curve. Before panding time, ito, blue curve. So, before panding time, moisture content is less than the max moisture content. The soil is not yet fully saturated. However, there are void spaces filled with water. So, sa madaling sabi po, ang moisture content natin is hindi pa sapat para maabot na yung panding. So, ibig sabihin nito,
na-saturate lang yung soil natin pero hindi pa siya fully saturated. Na pasukan ng tubig yung pores ng soil profile, pero hindi pa siya enough para magkaroon ng panding time. So, halimbawa, mahina yung rainfall time is less than panding time. So, halimbawa, yung soil natin, meron tayong soil dito. May soil tayo dyan. Itong T is less than TP. So, kung meron tayong soil dito na kayang ma-fully saturate ng ambon, sabihin natin ambon for 1 hour. So, pwede itong ma-fully saturate ng ambon for 1 hour. Kaso, yung ulan natin is 30 minutes lang. I mean, yung ambon natin, 30 minutes. So, sa tingin natin, ma-fully saturate ba ito ng ambon? Hindi, di ba? Masasaturate ka lang at a certain amount of water. Sigurahin natin yung natin color green. Masasaturate ka lang at a certain level. So, parang ganyan lang siya. Hindi siya fully saturated. Ito lang, parang ito lang yung kaya niyang ma-saturate. Itong soil lang na to. Itong part lang na so. Kasi nga, yung rainfall time natin is mas mababa sa panding time. So, ibig sabihin, hindi enough ng rainfall time natin para mag-cause siya ng panding. So, ganun lang siya. Okay. So, every water that the soil receives infiltrates, but it does not allow the soil to reach fully saturation. Yun nga yung sinabi natin. Also, the rainfall time is less than panding time, which means it does not reach the required time in order to start panding. So, dito naman tayo sa depth. Sa depth ng soil, makikita kung gaano kababa ang naabot ng tubig na nag-infiltrate. So, ito siya. So, ito siya. So, yan lang. Ito yung babaw. Ito yung depth ng tubig na nakabot niya. Ito, dito natin makikita sa y-axis, yung depth ng water. Sa before panding natin, ito lang ang naabot niya. Okay. So, dito naman pala sa x-axis, dito natin malalaman ang mga moisture content. And next is rainfall time. So, rainfall time is equal to panding time. Shown in the graph that during this phase, the soil reached the max saturation required for panding. Nagkakaroon na ito ng sufficient water para ma-fully saturate ang lupa at enough din yung time of rainfall para ma-achieve nito yung panding. So, yung parang kanina, example natin kanina. Meron tayong soil dito. Meron tayong soil na fully saturate ng ambon for 1 hour, di ba? Ito, T is equal to TP na siya. So, ibig sabihin, pag nag-1 hour na ambon, pag nagkaroon ng 1 hour na ambon, fully saturate to, di ba? Fully saturate na to. So, yun yung ibig sabihin nito. Nagkakaroon ka ng ambon na mag-cause ang fully saturation ng lupa na mag-cause din ng panding. So, dito, makikita natin sa graph, ito siya, yung kulay green. Ito yung buong moisture content, di ba? Ito na yung max. Dito na yung max. Abot niya na yung fully saturation. So, ibig sabihin, kung na fully saturate na tong lupa natin, na fully saturate niya ito, magkakaroon kayo ng panding time dyan. Mahihirapan na ngayon tumagos yung mga tubig na mag-infiltrate dito. Which then, mag-start ng accumulation dito sa ibabaw. Dito. So, ganun siya. Tsaka dito naman, makikita na rin natin sa depth niya, mas lumalim na siya. Kasi nga, enough na yung water. Enough na yung time ng ulan para mag-cause ng panding. So, ganun lang siya. Simple. So, next naman tayo. Dito naman tayo sa T is greater than TP. So, after panding na to.
So, kumbaga, before, during, and after to. Itong blue is before, green is during, and yung red is after. So, sa after ponding, there's still accumulated water on the ground surface, and it has also the same max moisture content as the previous stage. But they differ on the depth of water of soil. Kung papansin natin, ito yung tinutukoy niya. Same sila, na mga, pareho sila na max ang moisture content, pero yung depth is magkaiba. Ganun naman ang concept ng lupa. Kung na-reach na yung fully saturation, yan lang siya. Yan yung saturated state na yan. Hindi na siya pwedeng madagdagan. Hindi naman pwede maging tubig yung lupa. Magiging saturated at saturated lang siya. Maaabot niya na yung fully saturation, pero it will not go beyond there. So, ibig sabihin nito, itong mga to, itong tubig dito, itong mga tubig na pumasok pa dito, ito na yung sinasabi natin kanina, potential infiltration. Di ba? Sa lupa natin. Kung may tubig dito, sabihin natin fully saturated to. Fully saturated yan. Siyempre, yung mga naipong tubig dito. Itong mga naipong tubig dito sa ibabaw. Magkakaroon sila ng hard time para pumasok sa lupa. Kasi nga, yung mga pores natin, napasukan na ng tubig. Kumbaga, itong N is the porosity. Napasukan na to lahat. Yung pores ng soil natin is pumasok. Ay, yung tubig is pumasok na sa pores ng soil natin. Pero, as time goes by, so, eventually, bababa pa tong mga to. Sabihin natin malaki yung lupa natin. Hindi na. Ganyan o. Ganyan siya kataas. So, hanggang dito lang yung tubig natin, di ba? Pero hanggat may tubig dito sa ibabaw, pwede niyang matulak ng mga to. Ito yung mga potential infiltration. Then, itong mga tubig na to, itong mga nasa ibabaw, ito yung during funding time. Pero pag tinulak na nitong mga tubig sa taas, dito na papasok yung ibang lupa, which then cause to have deeper depth na ng water. Mas malalim na yung maaabot ng tubig. Dahil nga dyan sa tubig na nag-infiltrate pa. Tuloy-tuloy pa rin pag-infiltrate niya, pero mabagal na. Kasi mas mahirapan na silang lumusot kasi fully saturated na yung lupa. Ibig sabihin, lahat ng pores ng soil is napuno na ng tubig. So, ganun siya. Yun po yung T is greater than TP. Magkakaroon ka ng potential infiltration, which then leads to mas mababa na, mas malalim yung maaabot ng tubig natin. So, next. Next slide. So, dito na tayo sa relationship ng Green-up equation tsaka ng funding time. Dito sa Green-up equation natin, i-consider natin na meron ng funding na nangyayari. So, yung kanina, ano bang relationship ng infiltration tsaka ng intensity of rain bago magkaroon ng funding? Di ba dapat F? Di ba dapat F is equal to I? Yan. Yan kung para magkaroon ng funding, di ba? Kasi intensity ng rain natin is equal to infiltration. So, kung nag-infiltrate yung mga yan, fully saturate na tong lupa natin. Kung nagtuloy-tuloy pa yung ulan, kakaroon ka na ng funding sa ibabaw. Magkakaroon ka ng funding, mag-accumulate yung tubig mo sa ibabaw ng lupa. So, dito, makikita natin na yung F is ginawa niyang I. Yung F natin is equal to I. So, makikita natin dito sa equation, yung F niya, ito, in-equate niya sa I. So, yun siya. Substitute niya lang yung F is equal to I. Tsaka, diba kanina, yung malaking F natin, ang meaning niyan is accumulation of water. Then, I
TP. Equal siya dyan. Yung accumulation ng water mo is equals to I, intensity of rain, tsaka panding time. So, ito, ang F natin, ang units niya, sabihin natin tong intensity of rain is equal to cm per seconds. Tapos tong panding time natin at a certain seconds. So, magka-cancel out lang yan. So, ang unit ng F natin is in cm. Ibig sabihin, ang malaking F natin is accumulated water. Pero depth ang susukatin mo dyan. So, kung F is equal to ITP, itong malaking F na to, in-equate niya rin ng ITP. So, ganun lang siya. In-equate, sinasubstitute na lang itong mga concepts dito sa formula ng green card. So, sulat natin dito sa mas maliit. So, yung F natin is equal to I. So, yung F na malaki is equal to I, tsaka panding time. So, next. Okay. So, dun, na-substitute nyo na dito yung I, F is equal to I, tsaka F is equal to ITP. So, next na na-derive nyo na is ito. So, paano nga ba nangyari yan? Simple lang. Lilipat nyo lang tong K dito. Transpose nyo lang. So, naging I minus K. Kung matitira sa kabila is ito na lang. K, itong buong section na to. Yan na lang ang matitira dyan. Which is, ito na siya. Okay, ito na yung natira. Tapos, kung i-formulate kasi natin, ang ibubuuin natin formula dito sa green abyss, yung panding time. Ano nga bang panding time, di ba? Ano nga ba ang panding time dito? Di ba itong TP lang? Di ba yung TP? So, gagawa ka ng equation ng TP. So, dapat matitira dito sa kabila is TP. So, ang ginawa niya dyan, itong TP, minultiply niya dito sa I at K. So, naging ganito yan. TP times I plus K. Dito tayo mag-focus. Itong dalawang to, minultiply niya dito sa TP. So, magiging kay TP. Tapos, equals dito sa buong to. So, iniwan mo to dito, kung TP. Kung iiwan mo yan, diba kailangan mong i-divide siya ng I times I minus K. So, ganito na yung nangyari dito. Naiwan yung TP sa kabila, dinivide niya ng I times I minus K. So, ito na yung magiging formula natin ng panding time. Yan na yung nabuong formula. So, this is the equation for panding time, TP, under a constant rainfall intensity using greenhouse. So, yun yung ibig sabihin niya. So, kung may constant rainfall intensity ka, infiltration rate mo is equal to intensity of rain, which magkakos ng panding. Doon na papasok yung equation ng panding time. So, dito may concept pa tayo sa panding time with relation to mga variables na ginagamit dito. Itong mga to. Sabi dito, higher K is mas mataas sa TP. So, kung iintindihin natin, kung mas mataas na naman tong K, syempre since nasa numerator din siya, mas tataas ang value talaga ng TP natin. Ganon din dito sa psi. Ang psi natin is sa negative pressure. So, kung mas tataas pa yan tataas ang value nito. Mas lalaki rin ang value ng mga yan. So, pansinin natin kung yung mga variables sa numerator natin is mas mataas ang value. Tataas din itong value nito. Panding time natin. Pero dito sa baba, kung yung infiltration rate natin, I mean yung intensity ng rainfall natin is mas mataas. Yung TP natin is lower. Ito. So kung ano naman itong mga variable na to na nasa ilalim, yan ang magkakos ng mas mababa nating panding time. So next is okay.
So, ito na po tayo. Sa infiltration naman tayo after bonding time. So, dito, ito po ang equation ng drain out natin. Accumulation po ng malaking F. So, mai-relate natin yan sa bonding time natin. So, ito equation ng drain out natin. Ito po is magagamit natin at a certain given time. So, kahit anong time na given, hindi man sinabing before funding, during funding, or after funding, ito po yung gagamitin natin equation. Pero kung at t is equal to tp, so ito po, gagamitin natin equation. So, yung time natin is equal lang natin dito sa tp, yung funding time natin. So, magiging kakalabasan yan. Ito is accumulation na to during funding na siya. So, sa infiltration after funding, pinag-subtract lang po itong dalawang formula. So, pinag-subtract sila, ito na yung kinalabasan niya. So, ang magiging final form na ng grade up equation natin for infiltration after funding is ito na po siya. So, paano nga ba na-derive yan? So, ganito po. So, ito diba? F is less than FP less absolute value of psi times delta theta. Iba po ang principle or concept ng LN natin. Pag pinag-subtract ang LN, equal rin siya sa naka-fraction. So, ganito po siya. Ito po kakalabasan niya. Pag pinag-subtract po siya. Kumbaga, ito, magiging ano na po siya. Magiging 1 plus F over absolute value of psi delta theta over ganun din 1 plus FP over psi absolute value ng psi as delta theta. So, paano nga ba na-achieve yan? Yung ito, yung final form na yan. So, ang ginawa ko dito is itong top and bottom na itong top and bottom natin. Kinuhanan po sila ng LCD. So, anong LCD na itong nasa taas? Di ba ito rin? Absolute value of psi delta theta. Ganun din dito sa baba. Absolute value of psi delta theta. Yun po yung naging LCD nila. So, times to dyan. Tapos sa matitira dito, absolute value of psi delta theta. Pag times mo yung LCD dito, ang LCD nito is ganito. So, value of psi delta theta. Pag times mo to dito, syempre cancel lang din to. So, ang matitira dito is plus F. Ito na po siya. Ito na yung nasa taas. So, ito na siya. Ito po yung way kung paano siya na-derive. Ganun din dun sa baba. Tinimes mo lang siya sa LCD nila, which is absolute value of psi delta theta. Para ma-derive po natin itong final form of equation natin para sa infiltration after funding. So, ganito. So, ito po, may table din tayo para mas madalian na lang natin hanapin ang mga value ng K natin, ng psi, ng effective porosity, tsaka ng porosity natin. So, dito po tayo sa sample natin. Sample problem. Para magamit naman natin itong formula na to. Ito. Is, dito tayo sa sample na to.
Calculate the cumulative infiltration and infiltration rate after 1 hour and 30 minutes of rainfall of intensity 5 cm per hour on a silt loam soil with an initial effective saturation of 30%. Using this formula, kunin natin ang cumulative infiltration natin. So may mga given din tayo dito na hindi lang na-include dito sa slides. So may K tayo, 0.65 centimeter per hour. Centimeter per hour. And delta psi. Pinagsama ulit ng value ng delta psi. So it's equal to 5.68 cm. Tapos TP, may bonding time tayo dito. 0.17 hours. Tsaka FP natin na 0.85. Is 0.85. CM. CM, yes, CM. At may time din tayo na given na 1 hour. 1 hour. So, yan. So may problem natin ay sa equation natin, sasalpak lang natin itong mga to. So, ano ba yung equation natin? So, ito, equation natin is F less FP less psi delta theta ln ng psi ulit delta theta plus F over psi delta theta plus FP is equal to K times T less TB. Ito, papansin natin na ang missing lang tayong variable is ito. Itong F na to. Ito. So, makakalculate natin yan through substitution o solution. Substitute lang natin itong mga to dito sa formula. Salpak lang natin isa-isa yan. Okay. So, yan. Naisalpak ko na siya dyan. So, ang unknown natin ng F, makuha natin yan. So, shift solve natin. So, makuha natin value ng F dyan ay so, makuha ng value ng F natin dito is 0.54. So, ito yung nakuha nating value dito. CM. Pero itong ganitong equation, successive substitution siya. Kumbaga, itong nakuha nating F na to, ito yung next na isasalpak natin dito. Para makukuha ulit yung panibagong F. So, dun sa nakita kong reference, ang na-compute nyo ng panibagong F niyan is equal to 3.02. 3.02 cm. So, ganyan. Kumbaga, gagamitin mo tong successive substitution hanggang sa magkaroon sila ng difference na mababa na lang. So, ito siya. 3.02 cm. Ito yung ginamit niya. Ayan yung final na nakuha niya. So, ito na yung cumulative depth natin. So, sa next question naman, so, notes natin to. 3.02. Okay, so, nakuha natin doon kanina. F is equal to 3.02 cm. So, ito na yung cumulative infiltration. So, next natin, ano ang infiltration rate? So, ang infiltration rate natin is yung small letter F
So, equal siya sa formula na K times, K times psi delta theta over F, which is nakuha na natin, plus 1. Yan. So, sa direct substitution din natin, lalagay lang natin yung mga yan. So, F natin is equal to 0.65 times delta theta natin is 5.68. 5.68. Number F na nakuha natin, 3.02 plus 1. So, ang F natin dyan is, ang infiltration rate natin ay plus 1 is 1 point, ano natin, 1.87 cm per hour. So, ito na po yung final answer natin sa infiltration rate. So, dito, mag-solve tayo ng mga example ng funding time. So, paghanap ng funding time. So, may sample problem ako dito. Compute the funding time and depth of water infiltrated at funding for a silt of 30% initial effective saturation, subject to rainfall intensities of A, 1 cm per hour, and B, 5 cm per hour. So, may mga given tayo dito. So, may given tayo na K, hydraulic conductivity. So, ito 0.65 cm per hour. Tsaka may ito, yung delta psi natin. Ay, delta theta tsaka psi natin is pinagsama na yung value. Wala siya. Is equal to 5.68 cm. Ano na ulit ang formula natin for funding time? Diba TP is equal to K delta psi ay psi times delta theta where I multiplied by I less K. Diba? Ganyan siya. So, dito muna tayo sa A. May condition siyang binigay. So, A is equal, ang A natin is 1 cm per cube. I per R. Yan daw ang I natin. Yan ang intensity natin. So, dito, direct substitution lang siya. So, paano ba? So, itong I natin, salpak natin yun. Siyempre, TP. So, TP is equal to K. Anong K? 0.65. 0.65 times na tong psi delta theta, 5.68. 5.68 all over I natin. So, yung unang condition natin, ang intensity natin is 1 times 1 less 0.65. 0.65. So, yun lang siya. Direct substitution lang. So, ang TP natin, makalculate natin TP dyan is now equal. So, ang TP natin, calculate na. 0.65 times 5.68. Number 1 times 1 minus 0.65. 1 minus 0.65. So, I natin, so ang funding time natin, at the given condition ng intensity ng rain natin is 1 cm per hour. Ang TP natin is equal to 2.73. So, anong unit nito? Siyempre, time siya. At ang mga given sample natin is in terms of R. So, R's din to. 2.73 hours.
So, paano nga ba kunin naman yung accumulation? So, paano ko nitong depth of water? Di ba kanina, yung malaking F natin, accumulated water, is in terms of cm. So, ibig sabihin, depth ng water ang masusukat nito. Ibig sabihin, I, TP. Value na tayo ng I, nakuha na rin natin yung TP. So, ibig sabihin nito, dun sa 1 cm per hour na ulan natin, cm per hour, times 2.73 hours na bonding time. Cancel natin yung dalawa. So, magiging cm na lang ang unit nito. So, 1 times 2.73 is 2.73 cm din. Accumulated water natin. With the given intensity of rain na 1 cm per hour. So, next, may isa pang condition dito. B naman. So, yung B natin is equal to 5 cm per hour. So, hindi na siya 1. 5 cm per hour ng intensity ng rain natin. Ganun pa din siya. Ganun pa din. TP pa din siya. Then, direct substitute natin yung K. So, 565 times 5.68. Pero dito sa baba, yung I natin is 5 na. 12 times 5 less 5.65. Okay. So, anong TP natin dito? So, 0.65 times 5.68 all over 5 minus 0.65. So, mababa na. So, ang magiging sagot na natin dyan is 0.17 hours na lang. Yan na TP natin sa 5 cm per hour na intensity. Di ba kanina may na-mention tayo na ang relationship ng mga variables dito is nakaka-apekto sa bonding time. Pansin natin dito sa una. Yung variable dito sa baba natin is 1. So, mababa pa yan. So, 1 siya. Ang nakuha natin is 2.73. Pero sa next condition natin, itong sa B, 5. So, tumaas yung variable natin sa baba. So, nangyari na ngayon, kung mas mataas yung variable natin sa baba, bababa ang TP, di ba? So, pag-compare natin, nung 1, 2.73, nung 5.73. So, bumaba talaga yung TP natin. Nung tumaas yung intensity ng rain. So, gano'n siya. Kung mataas ang intensity ng rain natin, mas mababa na ang ponding time. Mas bibilis magkaroon ng pond, mag-accumulate ng tubig sa ibabaw ng lupa. So, next is yung F ulit. Yung bang F na natin is ito. F is ITP. So, may I na tayo. I natin is 5 times 0.78. So, F natin ngayon is mag-equal siya sa 0.85 cm rin to. cm. Kita nyo. Mas mababa rin yung na-accumulate na tubig. Kasi, mas unti yung time na kailangan. Pero nung 2 hours, yung time, mas madami yung tubig na ma-accumulate niya. So, yan. Yan lang yung concept niya sa pag-compute ng funding time, tsaka ng depth of water. That's it. That's my report about funding time. So, thank you for your time and thank you for listening. Goodbye.